Paano mabilis na makilala ang iyong mga kaibigan kung alien ba sila? Tingnan muna ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Kadalasan tayong mga tao ay nagtatrabaho at nag-aaral sa araw pahinga sa gabi. Kung mapapansin mong may aktibo pa rin sa madaling araw, pagkatapos ay dapat kang magbayad ng higit na pansin. Pagkatapos ay tingnan ang kanyang mga gawi sa pagkain. Kadalasan tayong mga tao ay kumakain ng iba't ibang gulay at prutas. Mahilig kumain ng merienda, hindi tatanggi. Kapag nakikipag-usap ka tungkol sa pagkain sa mga kaibigan, ang ibang tao ay mukhang nalilito. O ang pagkain na sinabi ng ibang tao na gusto nilang kainin. Napaka-niche, halimbawa, hindi siya mahilig kumain ng culantro. Ngunit gusto kong kumain ng ugat ng sir, pagkatapos ay dapat mong bigyang pansin. Dahil ang mga mapagkukunan sa panlabas na planeta ay mahirap makuha at iisa. Iba rin ang ugali nila sa pagkain sa atin sa wakas. Nakadepende ito sa kakayahan ng verbal expression ng kabilang partido. Ang mga normal na tagalupa ay may malinaw na wika at lohikal na kakayahan. Ngunit ang wika ng mga dayuhan, minsan nalilito ang mga tao sa paligid mo. Halimbawa, paminsan-minsan ay sasabihin ng kausap ang, "Ako ay isang dibdib," sa kanyang bibig. Dragon at iba pang mga wika. Pagkatapos ay dapat kang magbayad ng higit na pansin. Nakakita ka na ba ng prehistoric ants? May isang abandonadong pabrika ng kemikal sa timog ng aming bahay. Sabi ni Yumi, ang kanyang pusa ay tumakbo sa pabrika kahapon. Hindi pa lumalabas, kaya naghanda kami upang pumunta sa isang pakikipagsapalaran upang mahanap ang mga pusa. Ang pabrika na ito ay naging isang pabrika ng paggawa ng ilang mga kemikal na hilaw na materyales. Tapos bigla itong isinara sa hindi malamang dahilan. Pinabayaan na tinawag namin ang pangalan ng kanyang pusa. Habang naglalakad papasok sa oras na ito, 3 ligaw na aso ang biglang tumalon sa kung saan. Nagmamadali kaming umakyat ng hagdan. Ang 3 ligaw na asong ito ay nasa ilalim ng hagdan. Tumahol ng tumahol ang aso sa baba namin. Biglang tumalon ang malaking itim na aso. Halos kagatin ko si Pedro sa oras na ito. Dumulas ang kamay ni Pedro, bumabagsak ang katawan. Tumalon ang malaking itim na aso at muling sinuntok si Pedro. Biglang tumalon ang isang malaking itim na anino. Kinagat ang malaking itim na aso at idiniin ito sa lupa. Ang natitirang 2 ligaw na aso ay tumakas sa gulat. Sinamantala rin namin ang pagkakataon na maubusan sa sandaling ito. Sinabi ni Pedro na ito ay isang prehistoric ant. Bakit ito lumilitaw dito? May kaugnayan ba sa kanya ang pagsasara nitong planta ng kemikal? Ano ba ng booger? Si Pancho ay may kakaibang libangan. Mahilig siyang dumukot ng ilong. At tinipon din niya ang lahat ng booger. Naaalala ko na nagsimula siyang mangolekta ng mga booger 3 taon na ang nakakaraan. Ngayon tinanong namin siya kung gaano karaming booger ang naipon niya. Buong pagmamalaking sinabi ni Pancho na nakatambak ito kasing laki na ng isang tao. Hinala namin nagyayabang lang si Pancho. Sinabi ni Pancho na dadalhin niya kami sa kanyang bahay para makita ito. Kaya pumunta kami sa bahay niya para bisitahin si Booger. Binuksan ni Pancho ang aparador o hindi. Isang humanoid booger ang nakatayo sa closet. Hindi lang napakaraming booger ang naipon ni Pancho. Ginawa pa niyang eskultura ng tao ang booger. Napakatalino niya bilang isang artist. Ipinagmamalaki ni Pancho ang kanyang obra maestra. Biglang nagsimulang gumalaw ang booger sculpture. O hindi, ang booger ay muling buhay.